Nagulat ang publiko nang mag-viral sa social media ang isang kontrobersyal na post mula sa isang lokal na opisyal. Isang mamahaling kotse na Lexus at isang marangyang Rolex ang ipinakita sa Facebook, at hindi nagtagal, bumuhos ang batikos mula sa mga netizen. Ngunit higit na nakakaintriga, ang taong nasa larawan ay walang iba kundi si Vice Mayor Ray R.J. Elaido ng San Esteban, Ilocos Sur. Sa halip na humingi ng paumanhin, mas pinili niyang labanan ang mga kritiko at ipagtanggol ang sarili, na lalong nagpasiklab sa usapin ng kayamanan at katapatan sa politika. Nag-ugat ang kontrobersya ng isang netizen ang nagbahagi ng screenshot ng post ni Vice Mayor Elaido sa Facebook page na Vaysor. Sa naturang larawan, makikitang nakapos ang opisyal sa tabi ng isang mamahaling Lexus, habang hawak naman ang Rolex na relo. Ayon sa mga netizen, tila ipinagyayabang ni Elaido ang kanyang marangyang pamumuhay, at mabilis na naitanong ng publiko kung saan nanggagaling ang pondo para sa ganitong mga luho, pera nga ba mula sa kanyang sariling bulsa, o mula sa buwis ng bayan? Hindi nagtagal, binaha ng negatibong komento ang post. Marami ang nagduda at nagsabing hindi nararapat para sa isang lingkod bayan na magpakita ng labis na karangyaan, lalo na kung may mga mamamayan na naghihirap sa kanilang nasasakupan. Ang ilan pa ay nag-ugnay nito sa kultura ng korupsyon na matagal ng sakit sa lipunan. Ngunit hindi nagpakumbaba si Vice Mayor Elaido. Sa halip, galit na galit niyang sinagot ang mga bumabatikos sa kanya. First time in my life makapag-drive naman ng Lexus abroad. Sa mga nagbash, bilis naman kayong manghusga porket nag-post na ako, ninakaw ko na. Bakit di ba pwedeng umutang? Di ba pwedeng humiram? Ayon sa kanya, hindi pag-aari ang Lexus na kanyang ipinakita, kundi hiniram lamang habang nasa ibang bansa. Binanggit din niyang hindi patas ang mabilis na panghuhusga sa kanya nang hindi muna alamin ang buong katotohanan. Dagdag pa niya, kung tutuusin ay mahaba na ang kanyang karera sa pampublikong serbisyo. Mula pa noong 2002, nagsimula siya bilang isang barangay kagawad, naging kapitan, ABC President, Municipal Councilor, Vice Mayor, Mayor, at ngayon ay muli siyang nagsisilbi bilang Vice Mayor. Sa kanyang pananaw, dapat ay malinaw na may sweldo at kita rin ang mga halal na opisyal. Bakit wala bang sweldo ang VM? Tanong pa niya sa kanyang post. Sa kabila ng galit niya sa mga bashers, nagpasalamat pa rin si Elaido sa mga kababayan niyang patuloy na sumusuporta sa kanya. Anya, mas kilala siya ng mga taga San Esteban at mas alam nila kung ano ang kanyang tunay na pagkatao. Masakit lang sa kalooban na nahusgahan niyo na ako na hindi niyo alam ang pagkatao ko. Malinis ang record ko. I will resign kung mapatunayan na nagnakaw ako ng kaban ng bayan. Ang matapang na pahayag na ito ay tila hamon sa kanyang mga kritiko na nagpapatuloy ang pagdududa sa pinagmulan ng mga ipinakitang luho ng opisyal. Subalit sa gitna ng usaping ito, muling lumutang ang isang mahalagang batas. Ang Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ang batas na ito ay nag-uutos na ang mga lingkod bayan, kabilang na ang kanilang pamilya, ay mabuhay ng simple at naaayon sa kanilang kinikita. Ipinagbabawal nito ang labis na pagpapakita ng kayamanan na maaaring magdulot ng duda o pagsira sa tiwala ng publiko. Sa ilalim ng batas, inaasahan na ang mga opisyal ay magsilbi bilang huwaran na inuuna ang kapakanan ng taong bayan kaysa sa sariling luho. Ang labis na pagpapakita ng marangyang pamumuhay ay maaaring magbunga ng mga tanong kung nagagamit ba ng tama ang pondo ng gobyerno at kung naisa sa katuparan ba ang tunay na layunin ng serbisyo publiko. Sa ngayon, nananatiling mainit na usapin sa social media ang post na ito ni Vice Mayor Elaido. May mga taga-suporta siyang naniniwalang walang mali sa pagpapakita ng mga mamahaling bagay basta't hindi ito galing sa kaban ng bayan.
Ngunit sa kabilang banda, may mga netizen na naninindigang dapat maging sensitibo ang mga halal na opisyal sa mga bagay na kanilang ibinabahagi online, lalo na kung ito ay maaaring magdulot ng pagdududa at galit mula sa taong bayan. Habang hindi pa humuhupa ang diskusyon, malinaw na muling naungkat ang usapin ng transparency at pananagutan ng mga nasa posisyon. Sa huli, ang tanong ng marami, kung tunay na malinis ang record ni Vice Mayor Elaido. Bakit tila nag-aalab ang galit ng publiko sa simpleng larawan ng isang Lexus at isang Rolex? At higit sa lahat, hanggang saan niya ba dapat ang hangganan ng luho para sa mga lingkod bayan na dapat nagsisilbi ng may integridad at kababaang loob?